Alright, it's another video na naman tayo mga kaibigan. Anyways, pasensya na ho kayo at ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video ng ating mga vlogging. Sometimes kasi nakakatamad minsan eh. Pero anyway, may sasagutin lang ako. So, may gagawin lang ako sa video regarding ito sa manual transmission na may mga nako-confuse or nagtatanong yung mga luma, old model na manual transmission, meron nga bang biting point or wala? Well, mga kaibigan, technically, ang biting point ho, kapag kayo ay naka-manual transmission, meron at meron pong biting point. Mapa old model or yung mga modern car ngayon, basta't manual, meron po yung biting point. Kasi pag wala po yung biting point, so saan napunta yung clutch? No? Saan napunta yung clutch kung walang biting point? Kasi mga kaibigan, technically, again, ganito po yan. Ang biting point, no, pag pinag-usapan natin yung biting point, ito po yung pag-engage ng clutch kung bakit nagkakaroon ng contact or galaw or movement ang isang manual transmission. So kaya ho, mayroon pong biting point. Ngayon, kung sasabihin nyo na wala hong biting point, so saan napunta yung clutch? Saan napunta yung clutch system kung walang biting point? Now, sa mga old model po kasi, siguro kaya nyo nasasabing walang biting point dahil pag inangat nyo yung clutch pedal nyo, hindi kinakaya niyang gumalaw. No? Hindi niya kinakayang gumalaw. So, habang dito naman sa mga katulad nitong modern car or mga bagong modelo na naka-manual transmission, ay pag-angat mo ng clutch, gumagalo yung sasakyan. So, bakit nga ho? It's because yung mga katulad nitong sasakyan ay fuel injected na siya. No? Hindi po siya carburetor. Hindi po carburador. So, meaning, doon kasi sa mga old model na kotse, since mga carburetor pa yan, so yung RPM niya or yung revolution niya ay hindi sapat, kaya't hindi kinakaya ng biting point na pagalawin ang sasakyan dun sa mga luma. So kailangan pang dagdagan ng gas, ng acceleration para madagdagan nga po yung RPM para gumalaw yung sasakyan. Now, sa mga katulad nitong modern car o mga bagong sasakyan ngayon, malalakas na po kasi ito. Kahit hindi mo tapakan yung gas pedal, sapat na ho yung pinakang idle niya para mapagalaw ang isang sasakyan. So, ang biting point hindi yan nawawala sa isang manual. Kasi nga ho, technically, ang biting point, yan po yung pag-engage, no? Pagkapit ng clutch kung kaya't nagkakaroon ng movement or galaw ang isang sasakyan. So, hindi po nawawala ang biting point. Kinukulang lang tayo ng RPM, no? Ng gas, kaya hindi ho gumagalaw ang sasakyan. Alright? So, kaya mga kaibigan, ako, katulad ko, syempre may background po kasi ako sa automotive, kaya alam ko, technically, ang nangyayari sa sasakyan, sa makina. No, kaya nga ho ang mga instructor, no, dapat ang mga instructor, nire-required po talaga yan na mag-aral at least vocational automotive para malaman niya kung papaano nagwo-works ang isang sasakyan, no? Hindi lang sa pagmamaneho, kung ano ba yung nangyayari under chassis or ano ba yung nangyayari sa makina mo habang ikaw ay nagdadrive, no? Hindi lang dapat basta-basta marunong ka lang magturo, no? Dapat alam mo din kung ano yung nangyayari inside, no? Inside, outside ng sasakyan. So tandaan niyo ho, ang biting point again, hindi yan nawawala sa isang manual transmission, no? Kasi kung walang biting point, abay, wala sanang clutch, no? Wala sanang components ng clutch system. So yun.